Okay? Pero napansin ng Panginoon na si Adan ay malungkot. Kasi sabi ni Adan, bakit ang mga hayop may mga partner-partner, ba't ako wala man na makausap, walang makatabi sa pagtulog, walang makakwentuhan o mamamasyal, makasama sa pagkain, nag-iisa ako. Di ba pag nag-iisa ang tao, malungkot? So, ang sabi ng Panginoon, gagawaan kita ng kasama mo. So, ang ginawa ng Panginoon, alam mo Panginoon, para ding surgeon, alam mo yung surgeon, yung nag-o-opera? Pinatulog niya si Adan. Pagtulog ba isang tao, may nalalaman? Wala. Wala. Di ba? Nananaginip, kahit nananaginip ka, hindi mo alam kung isa na ginagawa mo. Dito kayo mga bata. So, pinatulog niya si Adan. Doon siguro tayo nakakuha ng konsepto na pinatutulog mag-ooperahan. Binibigyan ng general anesthesia para walang nararamdaman, di ba? At nung matulog na si Adan, ay inoperahan na ng Panginoon. Sa palagay ko, saan lugar mag-opera si Panginoon kay Adan? Dito sa may dibdib, dito sa may ribs, sa tadyang. Ito ba, di ba yung dibdib niya, buhay nyo? Yung mga payat, nakikita ninyo, yung mga butong pa ganon-ganon. Ano? Ayun, tadyang, ribs. Yung nagsascience na sa school, napapag-aralan yung anatomy, no? So, bumawas ang Panginoon ng isang tadyang, isang buto dito kay Adan. At pinorma niya at naging Eva. Pagising si Adan, ba nakita niya ang ganda-ganda ni Eva. Sabi ng Panginoon, Adan, ito ang magiging kasama mo. Magiging asawa mo si Eva. Kayo ay magsasama ng mabuti dito. Sa palagay nyo, bakit sa tabi ng sa dibdib o dito sa tabi ng puso na, di ba, tadyang ang nagbabantay sa ating puso at lungs? Bakit hindi sa paa na buto? Madaling pumutol doon sa paa, di ba? Or sa daliri. Or